at gustong destination. Tapos sumakabilang buhay ka na. Ibig sabihin, wala nangyari sa buhay mo. Ibig sabihin, failure ka. So, dahil totoo yun, na mas marami tayong ginugugol na panahon at oras sa paglalakbay patungo doon sa ating planong destination, dapat yung paglalakbay mismo natin, ma-enjoy natin. Kasi mas marami yun kaysa doon sa actual moment of arriving at your destination. Ano man yung destination na yun, maybe a professional goal, a spiritual goal, whatever. So, enjoy the travel itself. Enjoy the day, the moment. Huwag lang nakahold ang lahat, inaabangan mo lang yung darating ka sa iyong destination. Halimbawa, ay kay OFW, may contract ka abroad na 2 years, 4 years, whatever. Sa lagay, papalampasin mo na lang yung 2 years and 4 years na walang nangyayari sa buhay mo dahil ang inaabang-abangan mo lang ay yung matapos ang contract at makauwi ka na. Then para kang nadaya nun. Parang walang nangyari sa buhay mo habang umaandar yung panahon for you to reach your destination. E paano nga kung, wag naman, may mga hindi makarating doon sa ganong designated destination because something happens in their lives. At sa lagay, nawala na lang, nalugi na lang sila sa dumaang panahon. Halimbawa, ang goal ng isang estudyante, gumraduate. Okay, magandang goal yan, magandang destination. At sa lagay, hindi mo na ma-enjoy yung mga araw mo ng pag-aaral, ng bakasyon, ng mga exams, ng mga pagre-review, at ang point na lang mahalaga sa'yo, yung nag-marcha ka at gumraduate. Ang goal halimbawa ng isang tao yung makapag-asawa ng napakagandang candidate na spouse. Sa lagay, yung courtships, yung mga friendships, yung mga exposure mo with other people, babaliwalayin mo na lang dahil ang mahalaga lang sa'yo, makarating sa marcha ng wedding. Prepare for retirement. Yan ang ginagawa ng marami. Dahil sa kanila, goal yan. But do not squander all shots at happiness just for retirement. Meron naman, ang bata-bata pa, ang laman na ng utak, retirement. Paano magtitipid for retirement, paano mag-iipon, paano maghahanda, na marami na silang pinalampas na ligaya, saya ng buhay, just because they're too focused on their retirement. Eh kung hindi ka makarating sa level ng age na yun at sumakabilang buhay ka na, at sa lagay, lugi ka na lang, nasayang na yung mga araw. Dapat, papunta ka pa lang sa yung designated destination, ine-enjoy mo rin every step of the way. That way, you enjoy twice. If you reached your destination and you enjoy at least once, even if you didn't, mahalaga na walang masayang na panahon. So enjoy the inevitable, the detours, the delays, the cancellations, the reroutings of life. Yung mga iba, halimbawa, meron kang ticket sa aeroplano, nasa airport ka na, tapos biglang merong delay. Magiging miserable na sila, magmumukmuk, magagalit, mag-iinit ang ulo, may stress, o yung iba naman, naghahanap dyan ng hilot, masahista sa airport at magpapahilot, o kaya magbabasa, o kakain, makikipagkwentuhan, or they will catch up with whatever work they have to do. In other words, hindi nila sinasayang yung detour time, yung delay time, ginagawa rin nila yun na enjoyable, productive, at naging bahagi na ng kanilang buhay, ng kanilang history. Sa buhay, maraming inevitables. Nagde-detour ka, pupunta ka sa isang lugar, pero nakasara yung kalsada, ikot ka sa iba. Merong mga delay talaga yan. May cancellations pa nga eh. Kumisan nga, mga wedding, nakakancel pa. Kumisan nga, mga engagement, nakakancel. O,
may mga reroutings, hindi mo nang pwedeng iwasan yon. So, ang matalinong tao, ang godly wisdom tells us, enjoy whatever you cannot avoid. Acts 28, 7-10, John, Paul was shipwrecked and was detoured to the island of Malta. Tapos, sa kwento na yan, ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio. Remember, nakasakay si Paul sa barko, nawasak ang barko na ito sa bagyo at sila ay nasalta dito sa pulo. So, grabing detour yan, grabing delay, grabing abala para marating niya yung goal niya na pupuntahan na port. Pero, siya ay napadpad dito. Anong ginawa niya? So, sabi, ang pinuno sa pulong yon ay isang nagngangalang Publio at malapit sa lugar na yon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disenterya. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at iyo'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga tagaroong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami ay binigyan pa nila kami ng lahat ng kailangan sa paglalakbay. So siya ay na-shipwreck pa ha, hindi lang basta na-detour. Tapos sila ay isinalta sa isang pulo. But what did he do? He made his time fruitful, productive, and undoubtedly he enjoyed that moment. Kahit na-delay ang pagdating niya sa original plan niya na pupuntahan. Ganyan din ang buhay. Kung napadpad ka, nasalta ka sa isang lugar na hindi mo balak, make the most out of it. Be productive. Be happy. Make people happy. Do good. And in the end, it would be a very rewarding experience. Psalm 119, 105. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. So apply this to any path you take. Any path you need to take or are made to take. Let the Word of God be your lamp. Hanapan mo ng wisdom ang lahat ng bagay na pwede mong gawin. I-refer ito sa mga salita na nagmumula sa Biblia at i-apply sa kung saan ka man naroon. Gawin mo talagang lamp unto every path, whatever path that is, kahit plano mo o hindi mo plano, unay hindi mo ayaw or hindi mo gusto, kung ano man yun. Pero dapat mag-adapt. Mag-adjust tayo para ma-maximize ang kasiyahan, kaligayahan, ang pamumunga, at ang blessing. 1 Peter 1:18. Your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God. So yung deep consciousness of God, knowledge of God, appreciation of God's presence should be applied every step of the way, wherever, however, whenever. Do not let the glory of the destination in your mind, the goal, blind you to the beauty and brilliance of every step towards it. Hindi como meron kang tinitingnan, meron kang inaabangan, meron kang tinitingala, doon ka na lang titingin, hindi mo na titingnan ang dinadaanan mo. You must stop and smell flowers along the way. You must stop and enjoy the views along the way. Kung nagbabiyahe ka, lalo't kung sa'yo naman ang sasakyan, pwede kayong huminto kung may magandang ilog, pwede pa nga maligo, basta safe. Kung mayroong magandang tanawin, pwede kayong lumabas na magkape kayo dun sa nakikita nyo yung tanawin na yan. Magbaon kayo ng thermos o magbaon kayo ng mga lalagyan ng mga inumin and enjoy the view. Meron kayong nadaan ng magandang halimbawang pagtitipon sa isang community na pwede naman kayong mag-observe o sumali, sali muna. Hindi kailangan magmadali na makarating sa pupuntahan ninyo, lalo't namamasya lang naman kayo. Kasi every point along the way is also a destination in itself. Psalm 16:11, You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. So sa path of life, maraming pleasures. Maraming iniwan ng Panginoon sa mga landas na daraanan natin na mga regalo. Yung meron kang landas, sinabi ng Panginoon, takakin mo ang landas na to, ayun ang ending, nandun sa dulo. Huwag ka lang doon sa dulo nakatingin. Kasi napakabait ng Panginoon na sa bawat hakbang na gagawin mo sa landas na yon, meron ka biglang makikitang blessing, matitisod na blessing, matatapakan na blessing,
matitingalang blessing na nakasabit sa mga puno, kailangan mag-observe ka at enjoyin mo yun. Do not only be obsessed with the objective and final destination. Proverbs 3:23 and 26. Then you will go on your way in safety, and your foot will not stumble. For the Lord will be at your side and will keep your foot from being snared. Dahil mayroong Panginoon na kasama tayo, inaalagaan tayo, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan, kaligtasan every step of the way, which will enable us to enjoy the journey better. Do not let the glory of the destination blind you to the brilliance of daily, momentary life. Hindi lamang yung high moments of life ang mahalaga, yun din pang araw-araw, yun din pang sa tuwi-tuwi na. Psalm 23 verse 6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So kailan makikita sa buhay natin yung kabutihan ng Panginoon, yung pag-ibig niya? All the days of our life. Hindi lang doon sa tinatawag nating high moment, climax moments, or mga objectives being met. All the days of our life, every day, day by day, the Lord will be there to bless us. So don't miss every day. Don't miss any day. Kung minsan kahit pa nga may karamdaman, meron paling blessing na naghihintay dyan. Yung ikaw ay naobligang humiga, naobligang magpahinga, pwede ka ngayong mag-isip-isip ng mga bagay na hindi mo na pag-iisipan kung busy ka. Pwede ka ngayong manalangin, makipagniig sa Diyos. Maraming pwedeng gawin. Kung minsan hindi ka nagkaroon ng pera pang-enroll this semester, tapos nakatigil ka lang, hindi ka dapat magbuong time na naghihintay ka kung kailan ang next semester uli na may pambayad ka na at baka ka-enroll. Find every day during that detour, find in it something good. Because there is something good every day. In every day. In every situation. Dapat lang huwag tayong maging bulag sa maraming ibang blessing na hindi siguro nakalista sa listahan natin kaya akala natin hindi yun blessing. Obsessed lang tayo doon sa gusto natin at nasa listahan natin. Buksan ang mata. Maraming pagpapala kung magtitiwala tayo sa Panginoon at titingnan natin talaga kung ano mga inilagay niya dyan para sa atin. James 4:14. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a while, a little while, and then vanishes. So maiksi daw ang buhay, sasandali, therefore enjoy every moment. Find enjoyment in every moment. That is part of godliness. Akala kasi ng marami, pagka-godly ka, religyoso ka, maka-Diyos ka, banal ka, hindi ka na nag-enjoy. Puro dusa, puro tiis, puro sacrifice. No, the Lord does not delight in sacrifices. Isa sa mga tunay, mataas, malalim na pagsamba sa Diyos is to enjoy life. Why? Because God ang nagbibigay sa atin ng resources. God ang nagbibigay sa atin ng kakayahan to enjoy those resources. God ang nagbibigay sa atin ng senses to enjoy sensual pleasures. Let's not demonize pleasure. Let's not demonize even sensual pleasure. Kasi Diyos ang may likha sa ating katawan. Siya ang naglagay ng mga nerves sa correct nerve endings in our parts of our bodies. Na-enjoy natin ang malamig na hangin, mainit na kape, yung masarap na klima, na-enjoy natin ang temperature ng tubig. Ang dami-dami nating senses na inilagay ng Diyos for enjoyment. Huwag tayong gumaya sa mga iba na minamasama nilang enjoyment na parang ang Diyos killjoy, ang Diyos ay ayaw niya tayong mag-enjoy. No, 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 no. Ang tunay na pagsamba sa Diyos is to be appreciative of the blessings that God gives us. Enjoy every moment, find enjoyment in every moment. Psalm 121, 7-8. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. So every moment is part of your precious lifetime. Every coming and going, part of life. Do not suspend your life just because yung plano mong dumating, hinahagad mong dumating, ay wala pa. Tingnan mo kung anong dumarating and enjoy it. You know, life could be meaningful and enjoyable when you get what you want.
But it could also be enjoyable and meaningful when you want and enjoy what you get. Do not struggle with your faith. Dapat bow to your faith and enjoy what God allows you to enjoy. Not all desired destinations are reached in life. Hindi lahat ng plano natutupad. Ecclesiastes 7:15, in this meaningless life of mine, I have seen both of these. The righteous perishing in their righteousness, and the wicked living long in their wickedness. Ito ba yung katumbas ng Ecclesiastes 7:15? The righteous perishing in their righteousness? Could the righteousness here mean based on religious and moral law? But unrighteousness or wickedness based on natural law? And the wicked living long in their wickedness, could it mean wickedness is based on religious and moral law, but righteousness is based on natural law? What are we saying? Hindi lahat ng sinasabi dyan that the righteous will flourish, na ang ibig sabihin ng righteousness ay yung religious righteousness. Why? Because God is author of natural law. Therefore, to be godly, you have to obey natural law. And when you obey natural law, you are doing a righteous thing. Kahit na yung ginagawa mo na yun is not religious or not religious enough sa tingin ng iba. Halimbawa, may mga nagtataka, bakit naman yung mga ibang negosyante? Hindi naman sila kasing godly ko, hindi sila kasing religious ko. Pero ba't mas maasenso pa sila sa buhay ko? Sa aming negosyo, mas yumayaman sila, mas mabili, mas maganda ang negosyo. Eh, di ba, the righteous will flourish? And in terms of negosyo, righteousness is not only religious righteousness. It is doing what is practical, doing what the natural law of God requires. Halimbawa, nagpo-promote ka, nagpa-product development ka, maganda ang iyong service, maganda ang iyong pakitungo sa mga client mo, yun ang righteousness para sa mga negosyante. And the righteous in that way will flourish. Kaya sabi, maraming mga tao, bakit ganun? Pinakaingitan nila yung hindi naman kasing religyoso nila, tapos mas maasenso. Eh baka mas committed sila sa improvement of their craft. That is not righteousness because that follows natural law. Na pag inalagaan mo yung business mo, natural, ang laki-laki ng pagkakataon na yun ay aasenso. Yung righteousness, pag nakikita natin yan sa Bible, hindi lagi natin dapat i-equate sa religious righteousness. Kasi ang dami-daming taong by the standards of religion ay very righteous pero bakit hindi umaasenso? Bakit hindi dumadami ang kanilang bunga? Bakit hindi sila masaya? Kasi baka naman yung righteousness nila sa religious measurement lang. At hindi lahat ng religious measurements are from God. Kasi maraming religious doctrines and teachings, imbento ng tao, imbento ng relihiyon. Pero yung natural law, hindi pwedeng imbentuhin niya ng tao. Talagang Diyos ang may bigay niyan. Like the law of gravity. Kahit dasal ka ng dasal, nadulas ka, nabarog ka, pwede ka mamatay. Kasi may natural law na umiiral. Hindi lang yung religious law na pag nagdadasal ka at religyoso ka, sinasabi nila, lagi kang mabe-bless. Pero sa totoong buhay, hindi naman ganyan na nangyayari. Kasi nga, merong natural law. And to obey natural law, yun ang tunay at mas pure na godliness. Kasi God ang siguradong gumawa ng natural law. Yung mga religious law, hindi ka pa nga tiyak kung gaano karami dyan ang invention ng mga tao. Kaya marami mga tao na frustrate sila. Bakit napaka-religyoso ko? Bakit ibinigay ko lahat ng pera ko sa church tapos hindi umulad ang business ko? Bakit? Yun ang righteousness na itinuturo ng church kasi bigay mo lahat yung pera mo. Pero hindi inaalagaan mo ba yung business mo? May diskarte ka ba? Matalino ka ba? Magaling ka ba? O, pagka hindi, kahit anong kadadasal, kadodonate ang gawin mo, hindi ka aasenso. Tapos magtataka ka, bakit sabi nila, the righteous will flourish? What righteousness? Dapat i-apply yun. Meron such a thing as righteousness by the standards of religion, at merong righteousness by the standards of adherence to natural law, which equates to obedience to and submission to God, who is the author of natural law. Natural law is more reliable as God-authored than religious law. Bakit? Kasi nga, ang dami-daming religious laws. Gawa lang ng tao. Kaya iba-ibang religion, magkakabangga-banggaan pa nga yung sinasabi nila tungkol sa
isang bagay. O alin na doon ang tama? Sino? Pero kahit anong religion mo, may gravity. Kahit anong religion mo, malulunod ka sa tubig pagka lumubog at hindi ka marunong lumangoy kasi merong buoyancy. Kahit anong religion mo, may nakabangga kang trend, durug ka kasi merong velocity, merong mass that you should consider. Kaya yung laws of nature, mas tiyakan na yung law of God kesa law of religion. Of course, may mga laws of religion din na very godly, pero pag kumukontra na yan sa natural law, mag-isip-isip ka na. Gaano karami sa mga religious regulations na pinaghihirapang sundin ay imbento lang ng religion at hindi naman galing sa Diyos. Manuri. Huwag magdusa at malugi nang di naman kailangan. Mark 7:6-8. Jesus replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You let go of the commands of God and are holding on to human traditions. So you see, Jesus himself saying, maraming katuruan ng relihiyon na imbento ng tao. Kaya nga sinasabi natin, kailangan, kung gusto mo maging righteous, i-observe mo ang laws of nature. Yung gusto mong lumusog, yes, magdasal ka, good. Humingi ka ng himala, yes, good. Pero huwag mong ine-neglect yung natural law. Kumain ka ng mabuti, matulog ka ng maayos, magkaroon ka ng kapahingahan sa isip, sa katawan, sa iyong puso. Kung kailangan mo ng vitamins, mag-vitamins ka. Kailangan mo ng medicine, mag-medicine ka. Yun ang natural law. Kasi law of God yun. Sabi nga ni Paul kay Timothy, huwag lang tubig ang inumin mo, drink some wine because of your stomach troubles. Hindi lang sinabi ni Paul na magdasal ka. Well, it is good to pray. Pero pray ka ng pray, hindi ka naman nagagamot sa iyong katawan. Anong mangyayari doon? Dinidisregard mo ang natural law. Tapos pagka nagkasakit ka o namatay, bigla kang magtatampo sa Diyos. Ecclesiastes 8:14, there is something else meaningless that occurs on earth. The righteous who get what the wicked deserve, and the wicked who get what the righteous deserve. This too, I say, is meaningless. Narito na naman yung ating suggested definition ng righteousness at wickedness. Hindi lang yung wicked at righteous in terms of religion, kundi in terms of natural law. Kasi kahit ang bait-bait mo, donate ka ng donate, dasal ka ng dasal, tapos pinapabayaan mo yung katawan, hindi ka kumakain ng tama, hindi ka nagpapahinga, ini-expose mo ang mga sarili mo sa mga infection, wickedness yun. Because you are breaking the natural, healthful laws of God. Therefore, mapapapunta sa iyo ang hindi magandang bagay. Psalm 139, 9-10, If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. So kahit ka saan ka mapunta daw, sa ibabaw ng mga ulap, habang sinasalubong mo ang bagong umaga, o kaya doon ka sa kabilang ibayo ng dagat na malayo, kahit saan ka mapunta, nandun pa rin ang Diyos para katuruan, para kamahalin. Therefore, saan ka man mapunta, enjoy it. Be productive. Be fruitful. Be kind. Be good. Do good. And hindi masasayang yung pagkakapadpad mo doon o pagkakapunta. For all you know, baka hindi ka naman napadpad, talagang ipinadpad ka doon ng Diyos dahil meron siyang plano para sa iyo. Job 21, 23-25. One person dies in full vigor, completely secure and at ease, well-nourished in body, bones rich with marrow. Another dies in bitterness of soul, never having enjoyed anything good. So sabi, pareho din namang mamamatay, pero merong namamatay ng masarap ang buhay, merong namamatay na hindi man lang naging masarap ang buhay. So, kahit saan ka mapadpad, ano man ang mangyari, maximize your enjoyment. Maximize your fun, maximize doing good and being godly, both in religious and natural law ways of being godly. Be righteous by religious law and natural law. Importante na pareho natin yan i-consider. Not all desired destinations are reached in life, so enjoy, celebrate the moment. It could be our last, we don't know. Hindi mo pwedeng isuspend lahat ng enjoyment mo dahil mo, next year mag-enjoy ako, 10 years from now mag-enjoy ako, sa retirement mag-enjoy ako, kung hindi ka abutin nun. Psalm 71:20, Though you have made me see troubles,
many and bitter, you will restore my life again. So kung dumadaan tayo sa ganong mga moments na parang may bitterness, mayroong trouble, ang itanim natin sa utak, God will restore us again and we will see better days. Meanwhile, habang hindi nangyayari yon, make this day as much good as possible. Make it good. Make it nice. Hanggat kaya. Life is not just a completed cycle or circle or lifetime. Life is every moment. It is every breath. Kaya sa piling ng ating mga mahal sa buhay, ng ating pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho, enjoy the moment. Kung kayo ay nasa opisina 8 hours a day, halimbawa, alam na namang sabihin mo, ay, hell na naman ang next 8 hours ko. No, make it heaven. Make it heavenly. It is up to you. Kahit anong ginagawa natin, saan ka man mapunta, nasa diskarte mo yan to make the most out of it. Ecclesiastes 5:20, they seldom reflect on the days of their life because God keeps them occupied with gladness of heart. What's the point here? Be occupied with gladness of heart anytime, anywhere, anyhow. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. So ano man daw ang ginagawa natin, kaya para sa human master, kaya para sa ating sarili, galingan natin, gandahan, enjoyin, butihan, dahil yun ay pag-worship sa Panginoon. Productive work, creative work, beautiful work is an act of worship. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. When times are bad, consider this, God has made the one as well as the other. So pagka daw masaya ang araw, masaya ang panahon, enjoyin mo. Pero pagka hindi masaya, isipin mo, Diyos din ang may gawa niyan, Diyos din ang may bigay niyan. So, hanapan mo pa rin yan ng blessing. It's not the years in your life, but the life in your years that matter. Hindi kung gaano karaming taon ang iyong buhay, kundi kung gaano karami ang halaga at ganda ng buhay sa bawat taon, buwan, linggo, araw, oras. More than the destination, it's really the travel that counts. Mahalaga yung destination, pero hindi lahat ng destination na plano nararating. So habang nagpupunta ka towards your destination, don't fail to enjoy your life, to do good, to make people enjoy their lives because of your help, and to worship God by being creative, by being productive, and helpful. Treat every day, every moment as an end, as a destination in itself, because it could be. Pwede naman talaga yun na yung end, yun na yung destination, yun na ang wakas. So, pagandahin. Ecclesiastes 6:12, for who knows what is good for a person in life during the few and meaningless days they pass through like a shadow? Who can tell them what will happen under the sun after they are gone? Wala. Ang sagot doon, wala. At dahil hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung saan ka ipapadpad ng buhay, saan ka makakarating, so enjoy this moment, enjoy the here and now. Matthew 6:34, so don't be anxious about tomorrow. God will take care of your tomorrow too. Live one day at a time. So live day by day, hindi week by week, month by month, or year by year. Every day is a gift of God. Do not waste it. Treat every day, every moment with respect and awe. Parang dapat, wow, another day. Thank you, God. Nabuhay na naman ako. Nagising ako, there's another day. Wow, thank you, Lord. Another Monday. Hindi, ay, Monday na naman. Rainy days and Mondays always get me down. Dapat natutuwa ka. Wow, umuulan. Wow, maaraw. Wow, umuulan at araw sabay. Wow, gabi na. Wow, umaga na. Wow, tanghali na. Yung mga moment na yon, walang sayang dapat kasi Diyos ang may bigay ng lahat. Igalang ang bawat araw, igalang ang bawat oras sa pamamagitan ng pagsiselebrate ng paggawa ng mabuti at hindi pagrereklamo. Psalm 34:12-14, whoever of you loves life and desires to see many good days,
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. That's one great way to respect a day or an hour or a moment. Huwag magsinungaling, huwag gumawa ng away, makipagkasundo para high quality ang moment, hindi low. Biruin mo, may kasama ka, may kasabay ka, tapos magkaaway kayo, di low quality. Samantalang pwedeng gawing high quality by being friendly, by being nice, by being truthful, and not lying to people. Ecclesiastes 11:8, however many years anyone may live, let them enjoy them all. So all. Hindi kung ikaw halimbawa ay nasa barko dahil marino ka, hindi ka na mag-e-enjoy ng 10 buwan. Na ang enjoyment mo na lang ipag bumaba kayo ng barko kuminsan, o kaya ipagka nakarating ka na uli at umuwi sa iyong sariling pamilya. Paano naman yung 10 na nasa laot ka? E di, parang zero, parang nasayang kung hindi ka iimbento ng kaligayahan, hindi ka gagawa ng mga bagay na sulit at productive. Pwede ka na mag-aral online. Pwede ka namang magbasa kung magdadala ka ng mga basahin. Pwede kayong gumawa ng mga kung ano-anong klase ninyo, mga seminar dyan, na yung mga marurunong magtuturo. Kasi hindi naman como ikaw ay marino, ibig sabihin, yun lang ang alam mo. Usually, marami ka pang ibang alam sa buhay. So, magturuan kayo among yourselves para pagbaba nyo ng barko, either sa bakasyon or for good, may iba pa kayong skills. Pwede mong i-develop ang iyong katawan, ang iyong physique, mag-exercise ka dyan. Gusto mo, lumangoy ka kasabay ng barko, kaya alam, huwag kang papaiwan dahil mahirap maiwan sa gitna ng laot. Pero imposible na mawala ka na magagawa kung determined ka to make the most out of it. Pwede ka mag-aral ng foreign language by internet. Pwede ka mag-aral ng skills. At hindi lang barko ang pinag-uusapan natin. Any equivalent of that. Na